Radyo Pilipinas, radyo publiko. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Yes, my God, mayong adlaw ka na itong tanong. Welcome to itong panaguban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Of course, my God, dili ni si brother inyo nakauban karon na. Hindi, si Armando Fenequito ni mga igala. Anyways, mga igala, tunga-tunga. Wala na, brother na dyan ko. Nakikibubuan ko sa akong mga kauban kagahapon dito sa Apo View. Oy, brother! Ano brother na may tawag sa kuhaan? Well, blessed and love lang ta mga brothers and sisters. No? Anyways, mga katambayan, no? Kamusta mo diha mga katambayan? Sa inyong nahimutangan karon, okay, pabata diha, no? Napabata sa mayong kondisyon. Of course, kinahanglan. We should be laban lang tas kinabuhi mga katambayan, no?
O especially katong mga kaubanan nga tambay gyapon hantod karon no. Laban ang gihapon ta. Posible tambay gihapon katupa. So kay mo diskarte ako mga amigo so na. Ako mga amigo nga kaubanan nako ba nga magdugay-dugay na kuan ba na asa ni? Wa na kauban na ba no kay tungod ka busy lagi kinabuhi lagi no di na mo ko tambay shout out day ko sa kung kanong kauna na mong sisig diha sa kon tambayan no puday tambayan sisig puday ito no. So bato ra dito ko perminti ginahigaw kay pareha man day may tambayan no. Tambayan sisig diha sa may San Antonio siguro kan dulgod sa may GSIS kod mga igala at bang mga katambayan ba. Oh, diha kan lami nga sisig diha. No, mo na isa din sa mga pan sa Food Panda o Grab. O Grab food. O diha na sila nagakuha dayo sisig di. May lami sisig diha may galan. 85 og 85 kung isa ka rice, 95 kung duha ka rice. Sulit na pod no. Sulit na pod may galan nun. Di pa sa mga sisig diha mahal pero mahal na gani tapos dugay pa kayong order. Sorry naman. No. Anyways, mga igala, alam mo kuan mo ko kay kagabi gikan ko nagtanaw atong kuno my Dear Diary, my Dear Revelove Diaries na kuan na concert documentary mga igala. Siyempre, maglisod man tagsakay kung matuta sa SM. Dinibaktas ko from SM going to San Antonio. San Antonio Matina kay para lang gid mo well dala na lang pud exercise mga igala char exercise lisod makamusa ka makig dito daghan kay kagkan murag kanana ka sa kanang zombie world mga igala pag mo kan kada sa SM ko lang nga nga so dapat no tama day mo po na isa sa mga dapat suggestion po na ako no sa bagong comprehensive ta no bagong namiyandahan naman itong bagong katong comprehensive traffic code of Davao City mga igala. No, unta butangan na naglaing ruta di nakita na unta na sa to si TTMO mga igala no ang kining kinahanglan nun sa ruta diha sa maong lugar no kay isa na ka ruta ang padulong og south no turil lang gyud mo ra gina nag-inusara ra gyud na mga igala nya daghan kayo kuan daghan kay mga pasahero dira nga dili man sa turil lang manaog na may Matina kasagaran Matina manaog. O Matina Crossing manaog no pag abot sa Matina Crossing mahawa na po ni ato ang mga kuan jeep although naman doon nag-atang po ni noon sa may Matina Crossing ng mga pasahero padulong turil no pero ang kuan ba no wala maguna kasi kuan ba no, dapat tagaan sa laing nga ruta diha mga igala nga padulong south kaya ang pagpadulong og kuan no ang gikan south padulong north nga moagi diha sa may SM daghan kaayo from pagpabalik gikan north padulong south nga moagi dira sa may SM Kulan gamay ra dili lang ba mga mall goers sa daghan na pud nag-opisina dira nga lugar pod no na dira ang LTO no napay mga eskwelahan di duol no like John Paul di ba dapat dugangan na lang gid na sila og ruta diha no nga padulong south kay para daghan choices nga masakyan kanang talomo mga igala dapat suggestion lang niya kanang talomo na ruta unta diha imbis na muliko dira sa may Sandawa suggestion lang ni ilahos na lang ito sa SM no ilahos na lang dito sa SM kay mo lagi na no kulang gid mga igala no o basi nagkulang na kay wala na pampasahero pero dapat dughangan gid na siya diha mga katambayan no kay pero ambot lang pud ha I don't know if kuan siya tawag ani sa HPBS ma-solve na no I don't know pero karon mga igala siguro kuan lang gyud ni karon no kay murag kulang atong public transport karon diri sa Davao mga igala mo na mga igalang uban bahalang kanang monthly mga igala ipikit na lang pat na sa second-hand na sakyanan no kay mo lagi na kulang atong public transport gyud diri sa Davao gyud mga igala no. And well kabalo naman siguro mo sa dahilan no. So mo na mga igala no, mo na mga igala nga while temporary pwede mo siguro na mapasa or pinaagi sa usa ka executive order no nga kuanan lang sa mga igala no kay wala ba kay kuan dira nagkapasakay kay bus pud kay nako kaysa nakasakay ko bus pero dili siya kuan provincial bus siya dili siya katong city bus no nga moagi kuan dito katulang na timingan lang kay ni Hunong misaka ko oh
babaw. Di man singo na kuan pero mo lagi na, no? Mo lagi na siya mga higala, no? Ang kahimtang diha sa maong lugar, maong kanang lugar mga higala, no? Panahon, especially rush hour, no? So mo na mga higala, no? Ba suggestion mo ron ako ang na kanan pod. Observation lang na siya, no? Anyways, mga higala, dinihita sa tuwang hisgutan mga higala, no? Kuan pa lang to, intro pa lang ito siya. Observation pa lang na ako to, no? Tungod sa kuwang pagkalaagan. No? Dinita mga higala sa kaya ang Comelec mga higala, seryoso sa ilahang kampanya mga higala, batok sa mga kandidato nga padayon nga padayong naga-violate, no? Sa kaning campaign materials mga higala nga bisag asa lang ipamutang. Ha? Bisan asa lang yun, no? Napaibandra na to kay Isidra sa may kuan sa may Kimpo, kapadulong ka SM na, SM na pod. Kunik ra na ako do. Daghan kay kag makita diha. Daghan kay kag makita diha, no? Nagigamit pa ang naong ni VP Sara mga higala, di mo ta kandidato, gipang butang diha sa may kahoy. Oh, awara kaway po angod nga party lisa ni oh. Oh. Tama ba na? No. Ay nako. Anyways, mga higala, niya na maglangan ato paminahon mga higala, no, ang Assistant Regional Election Director sa Tong Commission on Elections, Davao Region mga higala, wala lain mga higala, Attorney Gay Innumerables. Paminahon na to. Okay, since the start of election period since January 12, doon na may napligayon na duha ka Regional Joint Security Command Center Conference dito sa Katitipan, sa Camp Katitipan. And then, naana po sila na dakpan illegal possession and violation sa gun ban. And then, last February 11 was the start again of the campaign period for national positions. We also had a kick-off of Operation Baklas last February 11. It's a nationwide activity and it was participated by, of course, Comelec, PNP, AFP, DPWH, DNR, and other government agencies. Meron din tayong representatives coming from the Citizens Arm, PPCRB, in some of the areas na nag-conduct ng Baklas. Now, it was a successful conduct, although dili tanan na, like in Davao City, dili tanan nga na suloy din mo, nakuha ang mga illegally posted campaign materials, but ubay-ubay po ang ato ang natanggal. So, in the coming days, in the coming weeks, ang gusto sa amo ang chairman is really aggressive tayo when it comes to yung campaign materials. So, ang gusto sa among chairman is to send out notices for them to remove those illegally posted campaign materials, especially katuna sa mga poster, katong itang bukbuk sa kahoy, and then they're given, katong gitagaan og notice, they're given 3 days to remove those campaign materials, yung mga illegally posted campaign materials. And if dili nila tanggalon, then magpadala na naamang gutay ka ng special task force for illegally posted campaign materials, kitawag na mag STFB, Special Task Force Baklas. So, katong notices na napadala, and then after 3 days, wala gihapon gitanggal, ang STFB magpadala na og show cause order. Very aggressive ang ato ang chairman about ana because nakita niya nga daghan gyud ang ga-violate. Kasi right after show cause order, proseso na siya going to disqualification cases later on. So, I guess that would be all. Thank you. So, mga ito mga higala, ang pahayag ni Attorney Gay Innumerables mga higala, no? So, nanay abot na sa panahon nga nanay disqualification, no? Kita mo nagagara, mo na ginaingon mo, balik-balik, no? Every 3 years, natang election din sa tuwa sa Pilipinas. Siya wag yan po sila kabaloan. Sila gabalik-balik sila dagan. No? Look out nila na ilahang tao. No? Dapat ilahan ng badlungon. Sa pasagdahan, ay, sabagay. Oh, mo yun, pag panon tayo ni mo na, mga higala, pag tawagan pag sitahon na siya ni mo mga higala, so, nga na, notice violation.
Notice of violation mga higala, kailangan kay gikon ka. Show cause order na ka. Pag show cause order sa mo, may nga ka dito nga, di ko naman kasi alam kasi ganito, ganyan. Dapat alam mo yan, no? Oh. Dapat ka balo ka. Ikaw nang huwag tao, tapos wala ka balo. Ay, syempre, pangaapod ni mo, eh. sorry for the word. Sorry for that word. Yes, moto. That's the word. No? And that's, ambot lang ha? Could I say, dumbest reason nga wala ka balo? Kita mo, nailain nga tao, tanawan, wala akong background. So, mga galoy. Anyways, mga galoy, padayon na ito ng hisgutan, mga galoy na sa akong pagbalik, mga galoy man lang. So, may importante, painumdum din nga ito si Bianan. Yes, mga kanabalik kita dito sa Panaguban sa Tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas kauban ni Armando Fenekito mga igala. Anyways, mga igala, batosan ko ng eleksyon mga igala. Hapit mga igala. Nagsugod na po na kampanya sa ito ang national candidates mga igala. No? Well, ma-observe gina ito mga igala. Daghang kay kuan ba mga saad mga igala ba no nga. Kani pagkapanahon nga ako inyo ang iloklok magpasa ko ka na maingon ani na mauna kanang mga well, usually mga igala, ang national candidates ko is more on nasa legislative mga igala, no? Pero di ba ang legislative, maghimo man og kanang kon, maghimo man dapat og kanang balaod, no? Pero I don't know kung nabay sila igo sa ipapanukala. Well, yun sila nga, kuan pa nila, i-repaso nila ang tawag ganito, rice tarification law. Actually, para rice tarification law, agree good ko, although si former Agriculture Secretary Manny Peñol, kuan siya na dili siya kuan ana agree ana mga igala kay maglisod daw ko no, pero ang kuan man niya, ang contention lang man niya ato is because dili pa fully mechanized ang kuan ang Pilipinas. Pero why not ato ang kuan no, ato ang ipurso ginano ang fully mechanization sa ato ang kuan rice kuan nato dinhi, rice industry nato sa Pilipinas. Why not kana na lang unta no? Kuan no, mas pakusgon ang fully mechanization mga igala no. Actually na natay nindot na kuan no, na natay nindot na model mga igala in terms of kaning kuan no, pag consolidate no. Ang term na ang kuan na to gamiton na para i-consolidate na to ng mga small rice farmers mga igala no. I-consolidate na to, hiramon ng ilahang mga yuta mga igala no. Kay para magamit ang mga kuan. Actually mismo si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagingon ana during sa inauguration dito sa Banga, South Cotabato mga igala. Katong fully kuan sa consolidation, rice farmers consolidation mga igala dito sa Banga mga igala, I think 2023 or 2024 dito ko nag-cover ko dito mga igala. Siya na mismo nag-ingon na mas magnindot na siya. Why not? Kaniyang i-push. No? Kisa naman kung na ito ng kuwan, gibabahan na itong rice tarification, pero tanaw na ito, lugi, gihapon ta. Kay ang mga kuwan, ang mga rice traders mga igala, wa man isunod. Di ba? Wa man na isunod. So ngayon lahi na lang po na itong kuwan, no? Lahi na itong kuwan, sa panukala mga igala nga, about sa farmer, pag abot sa kuwan, slasyon man po ng budget na po sa agriculture, takawat na ito po, ano na i-blanco ang kuwan, PCA nga, PCA nga portion, PCA og sa kuan. PCA og NIA. Kana related na sa agriculture, ang NIA sa irrigation, ang PCA para sa mga coconut farmers. Kanong ingon nato nahitabo? Di ba? So tan-aw nato na sila mga igala no nga mga kuano plataporma mga igala no. Puro na ta saad mga igala kung mapuno kung magpapatoto na pud saan mabuntisan na pud ta og problema. No? Padalta saat pag biyaan ra. Di ba? Atong una-unaon mga igala no. And kana pa lang sa poster mga igala. Tan-aw nato na no. Kisa may violation pero basig ang kuan ani, ang mahimong sistema ani mga igala no. Padaghanay og violation. Okay sa toy gamay violation mo to. Sa ambot lang ha sa mentality karon na dili ko mag-ingon, dili ko magkuan dayon mga igala. No, mag-conclude pero himo na pero hindi naman gud mahitabo good no. Ay nako. Anyways mga igala, katong kakon mga igala, kagahapon sa gipahigayon na Davao Peace and Security press corps media conference sa Daryl Manday haton man nga ako gipangutan gid si Attorney Gay mga igala with regards sa assurance no kay mo lagi ni mga igala nga
kanang natay kanang kan ba no naay kanang doubt ba about anang disqualification pag once ma found kuan pero balik-balik mong gud gihapon o mo na kinang ilang kuan seryosohon gyud daw ni seryosohon nila ning kuan no kampanya no. So kung unsa yang tubag sa akong pangutana paminaw nato ang iyahang tubag no sa akong gipangutana kagahapon sa Davao Peace and Security Press Corps media briefing sa The Royal Mandaya Hotel. What do you mean, notice of violation sa campaign posters? Yun. Notice of violation. Oo. So, with the, sabi mo kanina is, you are going to be aggressive na sa pagpadala ng mga notices for them to be notified na sila violation and for possible filing of cases, tama ba? Yes. So, karon ma'am, seryoso na dyan ang COMELEC with the DQ cases against this against these candidates na sige pabalik-balik na nga nag-violate sa kining campaign pagkuan sa mga campaign materials. Yes. Oo. Kasi yun ang ano ng chair namin ngayon na really is serious in yung filing disqualification cases. Just like what we did last barangay elections, yung sa premature campaigning. Although malingon sila na wala may na-agyod right after the proclamation and even karon lang bag-o naabot ang kanang decision coming from dito sa commission. Oo. So right now, yun ang ng chair namin because nakita niya daghang kaayong violators like when we conduct Operation Backlash in the morning and in the afternoon pagbalik namo na nagfukod na pud sila og bag-o katong among giagian katong last time na nagbaklas mi dito sa mga bypass pag uli na ko sa gabi nakita na pud nako nga lahi na pud ang gitukod. So pabalik-balik lang siya ba, and also there's this new development for COMELEC na gina-encourage. Actually, it's no longer encouraged parang na sa COMELEC na ang mga campaign materials should be environmentally sustainable materials ang gamiton. Right now, ma'am, basing yung Operation Backlash, pila ang mga nakitaan ninyo og mga violation? Actually, ang violations nagtagtanaw ganin sa mga sa atong the first time that we did the Operation Backlash, namin mga top 3 na violators. Of course, we will not announce it here, but namin gitanaw ng mga, kasi gitanaw na mo kinsa ang pinakadaghan nga among nakuha. So, sa isa ka kandidato, multiple violations. Yun, ang violation niya is of course, posting outside sa common poster area. And that's the first, kasi kick-off pa lang na yun. And karon makita mo nato nga daghan gito ubay-ubay. But this pertains to national candidates only. Karon, kasi hindi pa man nag-start ang local campaign period. Oo. Just like what we did last time when we had our Operation Backlash, na because ang DP, Direksyon Langkat ba? So, no, dito na pwede kasi that's local. Then, hindi sa natin na, dito sa national, muna mong gihimo. But, of course, in the few weeks leading to March 28, national muna ang ato ang unahon. And then, kabaluman kita sa local, mas grabe pa gid siya, and we will be aggressive with, of course, notifying these candidates na ipatanggal ang katong illegally posted materials. Karon ba, ma'am, nagalibot magyapon mo, ma'am, para tanawon ko kisa itong mga naka-violate. Yes, nagalibot ang ato ang mga election officers, although we're busy right now with the training. Training kasi karon sa kanang technical support staff nato for this coming elections. And by March, starting first week of March, sa isa na siya kabulan, training na po na sa ato ang mga teachers or mga poll workers. Pero kahit na we're doing with the training, we will still kanang mag-inspect gihapon ka sa itong mga AOR kinsa itong mga violators. Okay. Nasa lang, ma'am,
kani manggit kay murag seryoso gid maka-assure ba ang ato ang public no, it's because parang may nana sila yung notion pa nga mayroon na sa primero but wala man di wala man di masampulan jud ana na-hear and you know ang ano man good is ang thinking man good sa uban na dili man ingon anak ka wala may hipon ang COMELEC dili man ingon anak ka kanang adhesibo ang COMELEC kung naay violator ilan lang man ang ipalampas but no this time no ang sample talaga namin was the barangay and SK elections winning sila for Region 11 wala na disqualify meron talaga because of premature campaigning. Kasi ang premature campaigning kasi is applicable sa yung manual elections. Now, wala tayong premature campaigning because of a jurisprudence. Kaya doon kami sa posting of campaign materials. Okay. Last interview ma'am nato sa PRO11, anak ka, mga supporters kasagaran tumabad lungunan. Yes, actually, pero look out mong good na sa mong, ang kandidato ba, it's their look out. Like kung nag-violate na talaga, mga sila, ay, di man kami magpagpilit o damar, kasi inyo man ang mga naong din ha, tanggalon din na ninyo, and you tell your supporters, you tell your people na, kanang, dito dapat mag-post sa common postal area, police their, they have to police their supporters and their, yung mga tao nila. Okay, thank you ma'am. So, mga higala, no? Ang pahayag ni Attorney Gay Numerables ang Assistant Regional Election Director sa Commission on Elections. May konta tinud-on yun din, no? Sa bagay, nag-i-fire motopropyo, wala lang ko na klaro kung motopropyo ba, pero hopefully, I presume, mga higala, no? Na motopropyo ni nga buhaton sa to ang Commission on Elections. Mga higala po, ambot lang, ha? Okay. Naganito'y, naganito'y, disqualification case, no? Nga gi-file, na nag-file mismo, no? Na nag-file mismo na judicial notice, no? Pero wala gi pakialaman kay lack of jurisdiction na. Pero dili na maabot, no? Kanang disqualification. If disqualified na siya, it's because of that violation sa maong kuan mga igal na kanang regulasyon sa campaign. Poster or campaign materials na violation nga regulation mga higala, then it should be filed mga higala basig of course mga higala ang atong region mga higala dili man na sila mo kay igor man sila mo enforce ang taas man may kuan ana kay sila may magkuan ana kay collegial body man na sila mga higala, no? Ilahan ng diskusyonan, no? Sila may magkuan na kay naman na sila kasi judicial function mga higala, no? Nga pwede sila mo kuan pwede sila mo decide og case mga higala based sa Omnibus Election Code mga higala. Mo na ang buhaton na pero unta dili na ipasa sa Supreme Court, no? Dapat first, no, dapat dunggon po nang gi-file na case diha mga higala sa mga ilado nga mga kuan, no? Sa boss akong idol diha, no? Dunggon po na dapat nila nga disqualification case, no? Bago sa tamukan din sa poster mga higala kay medyo kana naagi complainant, no? Naagi complainant mga higala. So mo na ang monta na ako ang kuno, ako ang wish, no? Dunggon sa na mga higala. Then kaning mga nag-violate sa poster mga higala, no? Kay kung katumanggod mga higala ang gi-file ng disqualification case, kung manaog pa to, mura ra po na katong mga kuan, kada gipang post diha sa mga kuan. Gipang post diha sa mga kahoy, no? Makadaot. Anyways, mga higala, wala tayo igong oras sa nganan sa Tibok Pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga higala. Ako yung nakauban Armando Federiquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hangtod sunod na sa mga katambayan. Daghang salamat o mayong adlaw. Musunod na ang Balitang Pambansa.